Hello, nga po pala si Lucian Bimorobang at ang itatahid ko po ngayon ay ang Mateo chapter 11 verse 28 to 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at bibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo bigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ay aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuro sapagkat ako'y maamo at magpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa aking mga kapanghinaan sapagkat mataling-dalin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Sa talatang ito, inaaya ni Jesus ang lahat ng pagod at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay na lumapit sa Kanya at makahanap ng kapahingahan. Nag-aalok siya ng solusyon sa ating pagod at paghahabol. Ang pasanin ang Kanyang pamatok sa atin at matuto mula sa Kanya. Ang pamatok ay isang kahoy na bigay na ginagamit upang pagdugtungin ang dalawang hayop tulad ng mga baka upang magsama-sama ng araro o kariton. Ang kontekstong ito ay hindi pisikal na pamatok. Ang tinutukoy ni Jesus hindi isang pamatok na spiritual. Inaya niya tayo na samahan siya sa kanyang gawain at sundin ang kanyang mga itinuro. Nangako si Jesus na kanyang pamatok ay madali at ang kanyang pasanin ay magaan. Hindi ito nangangahulugan na pagsunod sa kanya ay walang mga hamon o kahirapan, ngunit nangangahulugan ito makakatagpo tayo ng kapangyarihan at kapayapaan sa kanya. Kapag pinasahan natin ang kanyang pamatok, hindi natin nag-iisa ang ating mga pasanin. Kasama natin siya, kinagabayan tayo at binibigyan tayo ng lakas. Kaya kung ikaw ang pagod na nabibigtan ngayon, alawin ang paanyaya ni Jesus na lumapit sa Kanya. Pasanin ang Kanyang pumatok na matuto mula sa Kanya. Bigyan ka niya ng kapangyarihan. Isipin ang paanyaya na ibinigay ni Jesus sa talatang ito. Nag-aalok siya na kapanghinaan, hindi tulad ng binibigay ng mundo, ngunit isang mas malalim na kapangyarihan para sa kaluluwa. Pag nilagyan ng katangian ni Jesus bilang mamo at mapagkumbaba at kung paano ito kabaliktaran sa malapit na mga kahilingan na kadalasang itinataas sa atin ng mundo o ng ating sarili ng mga inaasahan. Para sa aspekto ng verse na ito, isaalang-alang ang mga praktikal na paraan na may isa sa buhay mo. Ang imbitasyon ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ito ay maaaring makahulugan na paglaan ng oras para sa atin sa pahinga at espiritual na pagpapanibago. Paghingi ng suporta mula sa isang komunidad na pananampalataya o muling pagsusuri sa iyong mga prioridad upang mas malapit sa mga turo ni Jesus. Muli, bilang pagtatapos ng devotion natin, pag nilay-nalayan natin ang pagkakataong nararamdaman mong nabibigyan ka na sa mga hamon sa buhay or stress o sarili mong mga personal na pakikibaka, isipin kung paano nakaka-apekto ang mga pasanin na ito sa iyong pisikal, emosyonal at spiritual na kagalingan. At sa Kanya tayo ay magpahinga dahil ang Diyos lamang ang Kanyang makapagbigay na panghinaan at sa atin. Yun lang po, naway may naunawaan po tayo sa talatang ito. Maraming salamat po.